ay dumako ngayon sa panalangin at tayo humingi ng gabay mula sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos, purihin ka sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pribilehiyo na minsan pa kami ay magbubulay-bulay ng iyong mga salita. Magsalita ka, Panginoon, sa amin, O Diyos, with clarity and with simplicity. We ask, Father God, your guidance. The work of the Holy Spirit in our lives, give us, Lord, enlightenment, empower us, Lord, as we speak and as we listen to your word. We claim, Father God, that you would continue to give us wisdom and understanding upon hearing your word. And most especially, Lord, we seek guidance and direction sa mapapakinggan namin. At ako na yung lingkod ay gamitin mo kasangkapan upang ang salita mo po ay may pangaral. Purihin ka, Ama, sa gabing ito, samahan kami. Sa inyo po ang pagsamba at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga kapatid, ay buksan natin ang ating Bible sa Santiago chapter 5, verse 7 hanggang verse 12. Gusto ko sanang mag-iba ng topic kanina habang naghanda ako, pero I felt na ito ang message na palagay ko ay inihanda ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, no? Sa aklat po ng Santiago, chapter 5, verse 7 up to verse 12. No? At ito ay nilagyan ho natin ng tema o topic ang ating pag-aaral, pagtitiis sa gitna ng kahirapan. Okay, just to give you a short background, dito po sa Santiago, si Santiago po ay ang nakababatang kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kinikilala na leader sa Jerusalem. At normally, ang context dito ay kung atin pong titignan, sino ba ang kausap dito ni Santiago? Ang audience niya dito ay mga Jewish Christian, no? Ang kanilang relihiyon ay Judaism, no? O Judaismo na sumusunod sa kautusan ni Moses o sa kautusan ng Diyos. At sila ay nasa transition period mula sa dating relihiyon o paniniwala tungkol sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kung kaya't mapapansin natin na ang admonition o ang pangangaral at pagtuturo dito ni Santiago ay may blend ng pagsunod sa kautusan. So kaya maintindihan natin na yung konteksto dito, kasi makikita natin, no, sa chapter 1 verse 4 ay magtiis hanggang wakas. Kasi ang kausap niya dito ay mga Hudyo. Ganun pa man, kahit na ito ay akma pa din sa mga hintil. Bakit? Sapagkat ang diwa ng pagtitiis hanggang wakas ay nagtitiis ang isang mananampalataya dahilan siya ay mayroon ng katiyakan ng kaugnayan kay Kristo, no? Hindi siya nagtitiis hanggang wakas dahil umaasa siya na maliligtas. No, ligtas na siya. Meron na siyang assurance of salvation at napapatunayan ito sa pamamagitan ng kanyang masidhi at pagpapatuloy sa pananampalataya. So, pagka sinabi dito ni Santiago na magtiis hanggang wakas, ang reference niya dito, hindi issue dito yung kaligtasan, no? Kundi ang issue dito ay ang bunga ng pananampalataya mo sa Panginoon na kinakailangan mong mag-persevere. Bakit? Kasi, mga kapatid, sa panahong ito ay nasa transition period ang simbahan, no? Magmula sa pagsunod sa kautusan ni Moses patungo sa pure grace o sa 100% gospel of grace na itinuturo ni Apostol Pablo at ng mga mananampalataya, no? Sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakamtan o nakamit ng mga mananampalatayang Hudyo
ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, napakahalaga na talagang merong pundasyon ang pananampalataya ng bawat mananampalataya na kay Kristo. Excuse me. Kasi alam nyo, nung panahong iyon ni Santiago, marami ng mga Kristiyano ang tumigil sa paggawa ng mabubuting gawain. Kasi sinasabi nila, tayo hindi naligtas sa pamamagitan ng gawa, meaning sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa gayon, hindi na kailangan pang gumawa ng mabubuting gawa. So yan yung prinsipyo ng mga Judaizer, no, ng mga believer kay Kristo. Kasi safe na sila na meron silang katiyakan ng langit. So para saan pa? Para sila ay gumawa ng mabuti. Kaya tama naman, no, sila sa kanilang pagsasabing sila ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit malaking pagkakamali ang sabihin nilang hindi na nila kailangang gumawa pa ng mabubuting gawain, no? So, maling-mali iyon. Kaya sinulat ni Santiago ang liham na ito upang iwasto ang maling paniniwalang nabanggit. Pangalawa, ang suliranin din talaga nila, mga kapatid, ay talagang may mga persecution silang pinagdadaanan, no? Sila ay itatakwil sa sinagoga, mawawalan sila ng karapatan, pantao sa lipunan, 'di ba? They were cast out siguro kung may mga ayuda, ikaw hindi ka nakabilang sa relihiyon namin. So hindi ka na mapapabilang, no, sa mga rights and privileges na meron ang pangkaraniwang mamamayan. At to the max, mga kapatid, ang totoo, yung persecution at kahirapan na kanilang dinadanas ay yung magbuwis sila ng buhay. Di po ba? Sila ay mamatay. Kasi alam niyo, si Esteban, di ba, ay pinagbabato hanggang mamatay sa pangalan nyo ng relihiyon at pagsunod sa kanilang pananampalataya. Di po ba? Kaya napaka higpit ng persecution sa panahon nila. Kung sila ba ay babalik sa kanilang lumang pananampalataya o sila ay magpapatuloy sa ilalim ng grace o sa biyaya ni Kristo, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung kaya't dito ay merong admonition, pagtuturo o pangangaral dito si Apostol Santiago kung papaano ba ang mga mananampalataya ay magpatuloy sa pananalig kay Kristo, gumawa ng mabuti sa kabila ng mga paghihirap at mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. No? Kaya ang sabi sa ng Bible sa Santiago chapter 5 verse 7, mga kapatid, kaya nga magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So dito, isinulat dito ni Santiago na ang mga mananampalataya ay kinakailangang magtiyaga at matatag. Bakit? Sapagkat darating ang malaking paghihirap at siguro sa panahong ito ay may mga kapatid na sila sa pananampalataya na kapwa Hudyo na nakitil na ang buhay, mga kapatid, no? At may mga persecution na pinagdadaanan. So, hindi lamang yung mga mayayamang Hudyo ang nakakaranas ng persecution o paghihirap, kundi pati na ang mga Kristiyano nung panahon ni Santiago, yung mga common tao. Tandaan natin na kung ito ay first century Christians, no, ay siguro sa pamamagitan ng saling sabi-sabi o katuruan at paalala, ay sinabi ng Panginoong Hesus na ang templo ay igigiba at nangyari nga ito noong 70 AD. At ito ay senyales na kapag giniba ang templo, ang mindset ng mga Hudyo
ay ito is ang senyales ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang motivational ni Santiago ay magtiis, magtiyaga, magantay tayo sapagkat ah, ang Panginoong Yesus ay paparating at iyon ay malapit na. Sa gayon, sinasabi ni Santiago na huwag ninyong isuko ang inyong pananampalataya. Manatili kayong matatag sa inyong pananampalataya sa Panginoon. At pansinin ninyo mga kapatid, no? Ang sumulat din ng Hebreo ay nagsabi ng ganito, no? Sa Hebreo chapter 10, verse 36, ganito ang sabi ng Biblia. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matatanggap ninyo ang kanyang pangako. So, mga kapatid, nung panahong ito, ay kinakailangan nila talagang magtiis, no, ng paghihirap, may mga persecution o pagsubok na kinakailangan nilang pagdaanan. So, kinakailangan nilang magtiis upang masunod ang kalooban ng Panginoon. And then sa verse 6 ng chapter 3 ay atin din namang makikita, no, ang instruction ng author ng Hebrew. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambayanan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambayanan, kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. So, mapasin ninyo mga kapatid, no, ang mga mananampalataya nung panahon na kausap ni Santiago, mga Hudyo na nalipat sa biyaya ng Diyos, ay pinapaalalahanan ni Santiago na tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. At dahil tayo ay kabilang na sa pamilya ng Panginoon, matibay ang ating pag-asa at hindi natin dapat ikinahihiya ang ating pananampalataya. Alam nyo kasi ang dahilan, sapagkat maraming mga Hudyong Kristiyano na bumalik sa kanilang relihiyon, Judaismo, no, sa kanilang paniniwala. Kung kaya talagang malaking pagsubok sa mga unang mananampalataya, ang sila ay magtiis at maghirap dahilan sa kanilang pananalig kay Kristo. And then sa verse 14 ay atin hong makikita dito na ganun ding uri ng encouragement ang ginawa ni Santiago, no? Sabi dito sa verse 14 ng chapter 3, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig na ating ipinapakita noong tayo'y unang sumampalataya. So mga kapatid, no, marami ng mga mananampalataya dito ay nanlamig sa kanilang pananalig kay Kristo. Ang iba naman ay bumalik sa pananampalatayang Hudyo. Kaya nga dito, ang lahat ng leader sa Jerusalem ay talagang ang kanilang mga sulat at mga paalala sa mga mananampalataya ay patatagin tayo at palakasin ng Diyos mismo. Binanggit din niya ni Pedro sa kanyang sulat, no, sa unang Pedro chapter 5 verse 10. And then binanggit din sa verse 8 yung paghahambing sa mga mananampalataya ay dapat daw ay maging katulad ng isang magsasaka. Metaphor, no? Kasi ang magsasaka ayon kay Santiago, ang mga magsasaka ay matyagang naghihintay ng ulan. At alam niyo, isang magandang metaphor ito o paghahamping na ginamit ni Santiago ang isang magsasaka kasi alam na alam ng Israel o ng Hudyo kung ano ang pagtitiis at paghanda na ginagawa ng magsasaka at yung ganong uri din daw ng pagtitiis at paghanda ang dapat gawin ng mga Hudyong Kristiyano, no? Kaya kapag nung binanggit ni Santiago ang tungkol sa pagsasaka, alam nila na sa Israel, kapag dumating ang taglagas at tagsibol, ito ay mga senyales
at palatandaan ng pag-uumpisa ng pagbubungkal ng lupa. Pangalawa, ito naman ay umpisa ng pag-aani ng kanilang mga tanim, no? So, ah, anong ibig sabihin ng taglagas sa farmer? Mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay ang ulan sa panahon ng taglagas ay tinatawag na unang ulan. Okay? Unang ulan yan. Yan ang ibig sabihin niyan, ang taglagas. Kapag nagkaroon na ng unang ulan, ay maaari nang araruhin ng magsasaka ang kanyang bukid. Wow! So, talagang ano yun, Fiesta Galore. No? Yung unang ulan na tinatawag nilang taglagas ay umpisa na ng pagbubungkal ng kanilang lupain at sila ay magtatanim na ng mga binhi. So ano naman ang tagsibol? Ang tagsibol ay tinatawag naman na huling ulan. So ibig sabihin, sa season na yon, kapag dumating ang huling ulan o tagsibol, ay handa ng gapasin ang ani. So ulitin natin ang taglagas, unang ulan, handa ng bungkalin ng lupa. Pag sinabi namang tagsibol, huling ulan, mga kapatid, ito ay masayang tagpo na para sa magsasaka sapagkat dumating na ang matyagang paghihintay ng magsasaka sa ulan. Ngayon, ano ang big idea rito, mga kapatid? Gayon din, dapat katyaga ang mga mananampalataya sa paghihintay sa ikalawang pagdating ni Jesus sa kanyang second coming. No? Kung matyagang nakapaghihintay ang isang magsasaka para sa pangkaraniwang ani, ang big idea dito o ang sending message ay ganito, hindi ba tayo dapat matyagang makapaghihintay sa di pangkaraniwang mana na naghihintay sa atin sa langit? Wow! Kaya mga kapatid, isang malaking comfort para sa mga mananampalataya na sa kanilang pag-akap sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, ito ay biyaya para sa kanila na dapat nilang sampalatayanan na sa kabila ng mga paghihirap, pagtitiis, pagtatyaga ng mga mananampalataya ay darating ang mana na ipinangako ng Diyos sa atin sa langit, no? Ang katiyakan ng kaligtasan. Amen. Kaya sa verse 9, ay makikita natin dito ang pahayag pa ni Santiago, no? Verse 9, mga kapatid, huwag kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Bakit po? Kasi dito ay nagbabala o nagbabantay si Santiago sa mga Kristiyano na sa kanilang pananampalataya ay dumarating ang di pagkakaunawaan sa kanilang newfound faith. Amen? Kasi tandaan natin, no, sa mga unang mananampalataya, tandaan natin na marami silang iniwan o sinakripisyo, siguro pati ang kanilang hanap buhay, at na-pull out ang mga resources, no? Tumatanggap sila ng mga ayuda, ng tulong mula sa mga kapatid na mayayaman, at ito ay pinaghati-hatian. So liban dito, ay may mga pagsubok at pag-uusig silang nararanasan at dahil dito ay ito ay maaaring magdulot din ng panghihinaan ng loob at pananakit ng damdamin sa isa't isa. Kaya kapag dumating ang mga pagsubok at pag-uusig, ay mabilis nating masisi ang isa't isa sa ating mga paghihirap. Walang katulad ito kasing katulad din ito mga kapatid na tayo bilang mga mananampalataya ay sa kabila ng mga pangako ng Diyos, ng kanyang pagpapala, comfort, ay kabaligtaran ang ating nararanasan. Di po ba? Nandiyan naman siya, naranasan na natin siya before, pero bakit parang in some point in our life ay para tayong nasa
dulo na ng buhay, no? Parang walang pag-asa. At kung kailan kailangan natin ng tulong, yun pa yung panahon na tayo ay hindi nakakatanggap. No? Samantalang ang lahat ng mga pagpapagal at ginagawa natin sa paglilingkod sa Diyos ay para sa Kanya. Pero sa kabila nun ay kabaliktaran ang kaganapan na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya, binanggit dito ni Santiago, yung karanasan ng mga unang Israel, no? Sa verse number 10, mga kapatid, tularan ninyo mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon, buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Pinaalala dito ni Santiago na kahit ang kanilang mga ninuno, no, ang bansang Israel, ay nung sila ay itinawid ni Moses para makarating sa lupang pangako, ay napakarami ng mga reklamo at masasakit na salita sa kanilang leader na kanilang binitawan. Tingnan natin mga kapatid, no, dito sa Exodus chapter 16, verse 1 and verse 3, kung paano naging reklamador ang Israel sa kanilang leader, no? Sa paglabas sa kanila sa Ehipto. Tingnan natin, no? Exodus chapter 16, verse 1 up to verse 3. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Ehipto, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim. Verse 2, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Wow, di po ba? Nakita natin dito ang mga Israelita, no, ay naging reklamador. Para sa kanilang kanang reklamo, di baling mamatay kami doon sa Ehipto. Mamamatay kami rito na doon na bundat ang tiyan sapagkat unlimited ang pagkain. Pero dito, inilabas mo kami sa Ehipto, nasa disyerto kami, mamamatay kami sa gutom. At inulit nila yung kanilang reklamo, mga kapatid, sa chapter 17. Verse 1 to 4, ito ay isa na namang tagpo ng pagrereklamo ng Israel sa kanilang leader, no, kay Moses at kay Aaron. No, sabi sa verse 1 hanggang verse number 4, mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya't naggalit sila kay Moses. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Verse 3. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya't sinumbatan nila si Moses. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga alagang hayop. Kaya verse 4, kaya humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto nila akong batuhin. So bagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod, ihampas mo sa ilog Nilo at tumakad kayo. So, pinrovide ng Panginoon ang hinihingi ng bansang Israel, no? Pagkain, binigyan sila ng pagkain, tubig, pinainom sila ng matamis na tubig. Ganun din tayo mga kapatid sa panahon natin ngayon, no? Kapag dumarating sa atin ang mga pagsubok, na alam naman natin na talagang ayon sa kalooban ng Diyos, ay sinusubukan ang ating pananampalataya. Ang idea ay ito, tinitingnan ng Diyos kung paano tayo tumatayo sa ilalim ng mga pagsubok na ito. Tinitingnan ng Diyos kung paano tayo
magtitiwala sa mga paghihirap na ating pinagdadaanan. Amen. Balik tayo sa Santiago chapter 1, verse 3. May paalala uli rito si Santiago sa mga mananampalataya, no? Chapter 1, verse 2 and 3. Ang sabi ni Santiago ay ganito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Wow! So dito mga kapatid, no, ay ipinapakita na hindi pala tayo dapat magreklamo, maghinanakit, magalit sa leader o kung sino man ang person in authority. Bakit? Sapagkat pinatatatag pala ng Panginoon ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito. Mahalaga ho ito. Kung sa mga paghihirap at mga pagsubok na ating pinagdadaanan, ay sinisisi natin ang ibang tao. O sabihin natin, ang mahal natin sa buhay, o kaya naman yung taong nagkamali, nagkasala sa atin, o sa pagitan ng mag-asawa, no, ang babae sisisihin ng lalaki, o kaya naman ang lalaki sisisihin ng babae. Alam ho ninyo, kapag may reklamo at mga hinanakit, galit, pagrereklamo, o mga masasakit na sinasalita tayo sa ating kapwa, pakinggan ho ninyo ito. Ang katunayan, ang paghinanakit at reklamo natin ay hindi para sa tao. Iyon ay para sa Diyos. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga nagrereklamo sa tao eh. At nagkakaroon ng hinanakit o galit. Alam ba ninyo kung kanino ninyo ipinupukol ang hinanakit, galit at pagsisisi? Sa Diyos. Siguro baka magtanong kayo, Kuya Vic, tama ba yung sinasabi mo? Anong katibayan mo? Tao ang kausap ko dito o kaya asawa ko ang aking pinagsasabihan, di po ba? Kasi minsan tayo, mga asawang babae, no? O kaya may partner kayo, partner nyo, tapos nangako sa inyo na magpo-provide ng pangangailangan. Di po ba? Dumating, hindi sapat yung pera, no? Akala ko ba, nangako ka sa akin na iaahon mo ko sa kahirapan? Di po ba? Kulang to. Pangkain lang to. Paano mamayang tanghalian? Paano mamayang hapunan? Di po ba? Kulang to. So, gulo na ang mundo ninyo, mga kapatid. Pero alam ba ninyo, hindi naman talaga tayo nagrereklamo sa tao, sa partner natin, kundi tayo ay nagrereklamo sa Diyos. Tingnan natin, balik tayo sa Exodus chapter 16. Verse 8. Mga kapatid, samahan niyo ako para makita ho ninyo na hindi ako ang may sabi nun. Hindi si Kuya Big ang may sabi nun. Na tayo ay hindi naman talaga nagreklamo sa asawa natin, kundi sa Diyos. Tingnan nyo. Exodus chapter 16 verse 8. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Idinugtong pa ni Moses. Exodus 16 verse 8, mga kapatid ho idinugtong pa ni Moses, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto nyo. Unlimited ang provision. Ang dahilan kasi nga nagrereklamo ang bansang Israel kanino? Sa kanilang leader kay Moses. Pero eto pa ngayon ang patutsada ni Moses sa bansang Israel. Ginamit ko lang yung word na patutsada, no? Pero eto yung malamang sinabi niya sa bansang Israel. Iyan ang sagot niya sa inyo. Hamak nyo, sa kabila ng bansang Israel ay reklamador, talagang nagrereklamo mga kapatid. Di ba? Dinala mo pa kami rito sa disyerto para lang mamatay. Mas gusto namin mamatay sa Ehipto kasi doon mamamatay kami, buntat at tiyan namin.
Dinala nyo kami rito sa disyerto, sa lupang pangako, para lang mamatay sa mga kaaway, para gutumin. Pero alam mo ninyo, sinagot ng Diyos ang kanilang mga hiling. At ang sabi ni Moses, ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya. Kanino raw laban ang reklamo ng mga Israelita? Hindi naman kay Moses hindi naman kay Aaron kundi sa Diyos. Sabi niya, ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya. Hindi sa amin, sapagkat sino kami para pagreklamuhan ninyo? Tama naman, di ba? Na gets nyo mga kapatid o mga asawang babae. Kulang ang ibinigay ng mister na ayuda. Kulang ang sweldo. Sino makaka-relate niyan o kaya vice versa? Di ba? Paano pagkakasya ito? Di ba? Paano mamayang tanghalian? Paano mamayang gabi? Valid naman, kapatid, di ba? Pero kanino pala tayo nagrereklamo? Sa Diyos. Pero gusto nating sabihin, mga kapatid, dumaan lang tayo sa pagsubok, sa paghihirap. Bakit? Tandaan natin, sapat-sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi, hahatulan tayo, no? Sa salita. Kaya mag-ingat tayo. Bakit? Sapagkat paparusahan niya tayo. At hindi lang yan, ang Panginoon ay dumating sa atin bilang tagapagligtas at siya din naman ay hukom. Tingnan natin sa mga bilang, chapter 11, verse 1. Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon dito. Dahil sa hirap na dinaranas, nagrereklamo ang mga Israelita. Dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Wow, mga kapatid, no? Ang Diyos ay mahabagin, mapagtimpi, pero gusto niyang ipakita yung kanyang galit at yung kanyang pagdidisiplina sa bansang Israel. Tingnan natin sa verse 14, mga kapatid. Verse 1 hanggang verse 4. Ng bilang din o numbers. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulong-bulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuting mamatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. Verse 4, at nag-usap-usap sila na pumili ng leader na mangunguna sa kanila. Pero pasinin ninyo, mga kapatid, idiretso ho natin sa verse number 26 hanggang verse 29. Ito ngayon ang pahayag ni Yahweh sa bansang Israel. At gusto ko rin pasinin ninyo na baka ito ang sinasabi rin ng Panginoon sa atin kung tayo ay punong-puno ng reklamo sa ating mahal sa buhay o kaya naman, sabi nga natin, nagrereklamo tayo hindi sa kanila kundi sa Diyos. Verse 26. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Sabi ni Yahweh, kailan pa ba sila tatahimik? Verse 28. Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinasasabi ko habang buhay akong si Yahweh. Gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ano ba ang gustong mangyari ng Israel, mga kapatid? Na nadinig ni Yahweh, dito ho ako magtatapos, mga kapatid, sa ating pag-uusap
tungkol sa pagtitiis sa gitna ng kahirapan na ating pinagdadaanan. Ano sabi ni Yahweh? Gagawin ko sa inyo ang narinig kung gusto ninyong mangyari. Mga kapatid, 3 o 4 na beses kong inuulit at binabasa ang reklamo ng bansang Israel. Ano ang paulit-ulit na binabanggit nila? Wala kaming pagkain, walang tubig, saganang pagkain sa Ehipto. Mamamatay kami sa ilang, sa gutom. Kapatid, ano nangyari sa bansang Israel? For 40 years, yung henerasyon na reklamador. Kapatid, verse 29, verse 28 muna, basahin natin. Sabihin mo, Moses, sa kanila na ito ang pinasasabi ko. Habang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Ano ang gustong mangyari ng bansang Israel sa kanilang kakareklamo? Mamamatay kami sa ilang. Kapatid, sabi sa verse 29, mamamatay kayo dito sa ilang. Nangyari sa kanila? Opo, kapatid. Ang henerasyon na inilabas ni Moses sa Ehipto, hindi nakapasok sa lupang pangako. Wow. Kapatid, ano ba pinagdadaanan mong hirap, hilahil, pagsubok ngayon? At ang nadidinig ng iyong kapatid, ng iyong kapwa, mamatay na sana ako dito, mamatay na ako, mamatay na ako, mamatay na ako. Diba? Mga anak natin, ay kita natin, tigas ng ulo, talagang matigas ng ulo. Ikaw wala nang pinagbago, talagang di talaga nagbago. Eto na ako. Di po ba? Kapatid, very powerful yung salita na lumalabas sa ating labi. Hindi mo pa naranasan ang pinagdaanan ni Job? Di po ba? Wow. 11. Papalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang pagtitiis ni Job. Ginawa sa kanya ng Panginoon bandang huli. Napakabuti at tunay na mahabagin ang Diyos. Kapatid, to cut it short, sa harap ng mga matitinding pagsubok na ito, kailanman, ang sabi ng Biblia, hindi naginanakit si Job sa Diyos. Sa bandang huli, pinagpala ng Diyos si Job. Naging mas mabuti pa ang huli niyang katayuan kaysa nung una. Ginawa ng Diyos ang lahat ng ito ayon sa kanyang plano at layon sa simula pa. Mga kapatid, pinahihintulutan ng Diyos na dumating sa atin ang mga pagdurusa, pagtitiis, paghihirap. Tandaan natin ito para sa ating kabutihan. Ngunit sa bandang huli, gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, sa bandang huli ay gagawin niyang ligaya at pagpapala ang ating pagdadalamhati dahil sa kanyang dakilang habag at pag-ibig. Binanggit niya sa Awit 103 verse 8 at sa Isaiah, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah, "Halika kayo, manumbalik tayo sa Panginoon. Niluray niya tayo, ngunit tayo'y kanyang pagagalingin. Sinaktan niya tayo, ngunit tatalian niya ang ating mga sugat. Panunumbalikin niya tayo upang mabuhay sa kanyang harapan." Binanggit din po yan ni Hosea, chapter 6, verse 12. Mga kapatid, binanggit sa verse 12, ang oo sa Diyos, oo. Ang hindi, hindi. I-honor ng Panginoon kung ano ang mga lumalabas sa ating labi. Kaya anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sa life application, sa message natin ngayong pong gabi. Makapangyarihan ang salita na lumalabas sa ating labi. Gagawin niya kung ano ang lumalabas sa ating labi. Sabi ng Panginoon sa verse 28, habang buhay ang Diyos, gagawin niya ang madidinig niya na sinasabi natin.
Nakakaranas tayo ng mga paghirap, mga pagsubok, hilahil, kalungkutan. Kapatid, pagtsagaan lang natin yan. Magtiwala tayo sa Diyos. Bakit darating ang saklolo ng Diyos sa atin, no? Sabi nga sa Isaiah, niluray niya tayo, pagagalingin, sinaktan niya tayo, tatalian niya ang ating mga sugat. At higit sa lahat, mag-ingat tayo sa panahon natin ngayon dahil tayo ngayon ay nagdadalamhati, nasasaktan, nahihirapan. Darating ang Panginoon na siyang sasaklolo at papalitan niya ang ating kalungkutan ng kagalakan. Papalitan niya ang ating pagkadalamhati ng kaligayahan. Anong ibig kong sabihin nito? Kung ang Diyos nanumpa, nangako, tutuparin niya ang kanyang pagsaklolo. Panghuli kapatid, si Jesus lumalapit sa atin, hindi lang bilang isang tagapagligtas. Tagapagligtas, anong sabi kung tayo nanalig, bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Dumating din siya bilang isang hukom. At bilang isang hukom, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi na tayo hahatulan na maparusahan. Kaya kapatid, sa gabing ito, isang malaking kagalakan na kapag dumaan tayo ng mga paghihirap, magtiis tayo. Bakit? Sapagkat alam natin ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Pagpalain tayo ng Panginoon sa gabing ito. Purihin ang Diyos. Ate Len, the mic is yours. Ayan, amen.